Papa Dudut. Kung may buhay na patunay lang ng pagod, ako na yata yon, Papa Dudut. Hindi naman sa binabaliwala ko ang pagod at hirap ng iba, pero dahil kwento ko to ay hayaan nyo na lang din akong makapag-rants. Alam po ninyo, Papa Dudut, ay fan na fan talaga ako ng Barangay Love Stories noon pa man. Avid listener na ako ng programa ninyo since pandemic at talaga namang minamarathon ko po ang bawat kwentong ina-upload ninyo online hanggang ngayon. Tapos ay nangangarap ako na isang araw ay makapagsulat din po ako sa inyong istasyon at mapinin ninyong i-ere sa radyo. At eto na ngayon ang istorya ng buhay ko. Nga pala, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Asmira. 37 years old, taga Maynila. Magsisimula ang kwento ko 10 taon na ang nakakalipas. Kayod kabayo at kalabaw ako para maitaguyod ang lola at kapatid kong PWD. At may espesyal na pangangailangan. Wala rin naman akong ibang maaasahan na mga panahon na yon dahil dalawa lang kaming magkapatid. At ako ang panganay, Papa Dudut. Kaya naman kailangan ko talagang magsikap ng husto kahit nakakapagod. Naku, parang kukulangin yata ang sweldo ko. Asmira, bakit hindi ka pa natutulog? Anong oras na Tsaka ano pang ginagawa mo rito sa kusina? Umihi po ako eh. Tapos nakita ko na pumasok na yung sweldo namin sa savings account ko nung nag-check ako online. Talaga? Ang aga naman. Hindi ba't bukas pa yung sweldo ninyo? Opo, pero maaga kapag ganitong tumatapat ng Sabado yung sweldo. Wala naman kasing pasok bukas. Ay, oo nga pala. Opo, kaya lang. Kaya lang ano? Ang laki pala ng kaltas ngayong cut-off dahil nag-loan ako. Kaya maliit lang yung sweldo ko. Nagbago pa naman yung bayaran ng kuryente. Sumakto ngayong linggo pa talaga yung due date. Wag mo na munang isipin yan dahil may naitabi naman ako mula dun sa nakaraang bigay mo. Po? Nakapagtabi pa kayo? Oo! Kaya yun na lang muna yung gamitin natin na pambayad ng kuryente. Napansin ko na medyo na late sila magpadala ng bill ngayon, kaya nagbago yung due date. Nagpadala naman sila ng notice sa text pero late na rin naman. Ay naku, hayaan mo na. Huwag mo nang problemahin yun. Pero sigurado po ba kayo na may pera pa kayo? Abay, oo naman. Ayoko lang mawalan kayo lalo na kapag kailangan nyo. Paano ako mawawalan? Sobra-sobra yung ibinibigay mo. Minsan nga napapaisip ako kung may natitira pa sa'yo Meron pa naman po. Baka naman sobra mo nang tinitipid ang sarili mo, ha? Alam nyo naman po na matipid talaga ako, 'di ba? Oo nga. Pero kung may bagay kang gustong bilhin, bilhin mo na. Pera mo naman yan Pinagtrabahuhan mo. Pinaghirapan mo. Hindi naman po pwede yung ganun. Lalo kailangan ko kayong isipin ng kapatid ko. Saka mahirap yung basta-basta na lang akong bumibili ng gusto ko. Paano kung kailangan natin tas wala akong mahuhugot? Ang akin lang naman, huwag mo masyadong ipagdamot sa sarili mo yung mga bagay na pwede mo namang bilhin sa perang pinaghirapan mo. Tsaka katulad ng sinabi ko, may natatabi naman ako. Nagbibigay din naman ng ibang mga anak ko Kaya ayos lang na hindi mo ako palaging bigyan. Ikaw na nga nagbabayad sa lahat ng bills natin dito sa bahay Ikaw din bumibili ng bigas at saka nag-grocery. Wala naman po sa akin yun. Ang gusto ko, mabigyan kayo ng maginhawang buhay ng kapatid ko. Palagi ko kayong iniisip at kasama kayo lagi sa mga plano ko sa buhay. Kaya nga nagpapasalamat ako sa iyo ng husto kasi hindi ka nagsasawa na palagi kaming isama sa mga plano mo sa buhay. Ako po ang dapat magpasalamat dahil sa pag-aalaga ninyo sa kapatid ko. Hindi ko alam ang gagawin kung wala kayo. Sigurado mahihirapan akong magtrabaho kasi wala akong mapag-iiwanan sa kanya. Ay naku, wala yun. Apo ko naman yun At saka pareho ko kayong mahal.
Kumusta po pala yung kapatid ko ngayong araw? Di naman po ba naging makulit? Ay nako, nagwala nga kaninang tanghali kasi nagulat doon sa kapitbahay nating nagpatugtog ng ubod ng lakas. Natutulog kasi kaya ayun, sinumpong paggising. Hindi ko nga kagad napakalma, iyak ng iyak tapos naninipa pa. Hala, nasipa po ba kayo, Lola? Oo, pero hindi naman masyadong malakas. Grabe naman. Nagulat kasi siya eh. Ako nga rin nagulat. Patulog na rin ako noon kasi katatapos lang namin kumain. Kasalanan ng kapitbahay natin. Pero alangan namang sisihin ko sila, hindi ba? Birthday kasi nung isang anak, kaya nagkantahan. Kaya lang, ewan ko ba naman sa ibang mga tao, walang pakundangan kung mag-ingay. Akala yata sa bundok sila nakatira ng 1 kilometro pagitan sa mga kapitbahay eh. Parang kilala ko na kung sino sa mga kapitbahay natin yung maingay. O sino pa nga ba? Di pinabarangay natin kamakailan lang. Ay, grabe po talaga. Pero paano nyo napatahan yung kapatid ko? Yun, binigay ko yung teddy bear na binili mo sa kanya. Ang sabi ko, kapag hindi niya yun inalagaan kasi panay ang iyak niya, ay iiyak din yun. Awa naman ng Diyos tumigil sa kaiiyak yung kapatid mo. Tapos nakita ko na lang na yakap-yakap niya yung teddy bear. Mahal na mahal niya yun kasi bigay mo. Pero apo, gabi na, matulog ka na. Bukas na lang tayo magkwentuhan. Tutal, wala ka namang pasok eh. Opo, salamat po ulit sa walang sawang pag-aalaga sa kapatid ko ha. At sa akin na rin, Lola. Wala iyon. Pareho ko kayong mahala po. Papadudot maswerte kami dahil meron kaming lola na mabait at maalalahanin. Siya na ang tumayong nanay sa aming magkapatid noong naulila kami. Wala na kami mga magulang, parehong namatay sa sakit noong 16 years old pa lamang ako. Bale, pinaluwas kami ng lola namin na taga Maynila mula sa Abra para tumira kasama niya. Nanay siya ng mama namin na sinusuportahan na lamang ng iba niyang mga anak. Sakto dahil mag-isa na lamang si Lola sa bahay nila matapos mamatay ni Lolo ng mga panahong yon. Dapat magtatrabaho na ako pagdating namin sa Maynila ng kapatid ko pero kinausap ako ni Lola at tinanong kung gusto kong mag-aral. Meron pa naman daw siyang kaunting ipon at willing namang sumuporta sa akin ang isa kong tita na nasa abroad. Kaya naman sinunggabang ko na ang opportunity at kumuha ako ng kursong may kinalaman sa business na natapos ko naman. Fast forward, meron akong long-time boyfriend na mga panahong yon. Nagkakilala kami noong college at naging kami papadudot. Siya ang kasama ko sa lahat ng mahalagang parte ng buhay ko. Legal din kami sa mga pamilya namin at masasabi ko na siya talaga ang lalaking gusto kong pakasalan at makasamang bumuo ng pamilya. Kaya lang 2 beses na siyang nag-propose sa akin. Una ay noong 25th birthday ko at yung sumunod ay noong Valentine's Day ng 2014 papadudot. Asmira, pwede ba akong pumasok? Opo, bukas po yung pinto. Ikaw pala yung naririnig kong umiiyak pagdaan ko sa pinto ng kwarto mo. Akala ko kasi guni-guni lang yun eh. Pero pinakinggan kong mabuti bago ako kumatok. Hindi naman po ako umiiyak. Napuwing lang po ako. Lokohin mo na lahat, wag lang ako. Baka nakakalimutan mo na. Ako na halos ang nagpalaki sa inyo ng kapatid mo. Kilalang kilala ko na kayo. Lalo ka na. Kaya magsabi ka sa akin. May nangyari ba kaya ka umiiyak? Teka, trabaho ba yan? Hindi po sa trabaho. Ay, saan nga? Baka makatulong ako. Pwede kitang mapayuhan. Salamat po, La.
Pero hindi ko na talaga alam yung gagawin. Ay, naku naman. Sabihin mo na sa akin. Para naman alam ko. Kinakabahan ako sa iyo eh. Kalma lang po kayo. Paano ba akong kakalma? Lola mo ako. Sorry po. Nahihiya lang kasi ako sa inyo. O siya, ano ba kasi yun? Apo, sabihin mo na sa akin. Tungkol po sa amin ng boyfriend ko. Oh, ano nangyari sa inyo? Nakipaghiwalay na po ako sa kanya. Anong sabi mo? Ang tagal-tagal nyo na hindi ba? Opo. Pero tingin ko, kailangan na namin maghiwalay. Dahil hindi ko naman kayang ibigay yung kasal na gusto niya. Di ba, 2 beses na siyang nag-propose sa akin. Oo nga, naikwento mo nga sa akin yun. Kailan ka nga niya ulit niyaya? Nung birthday ko sa Valentine's Day last year. Pero ang sabi mo, ayos lang naman sa kanya, hindi ba? Opo. Kaya lang nagigilty ako noon. Alam ko na gustong-gusto na niyang magpakasal kami kasi yun na lang talaga ang kulang eh. Pangarap niya na magkaanak na kami at bumuo ng pamilya. Pero ako po yung hindi pa handa. Paanong hindi pa handa? Nasa tamang edad ka na naman para mag-asawa. Ayoko pa pong magpakasal kami kasi mahahati yung atensyon ko sa pag-aalaga at pagtataguyod sa inyo ng kapatid ko. Ayaw pa naman niyang tumira kami rito pag nagpakasal kami kasi gusto niya doon na raw sa bahay na iririgalo sa kanya ng parents niya. Kinausap ko siya na hindi pa ako handa. Sabi niya naiintindihan niya, lalo na alam naman niya ang sitwasyon natin. Saka kilala niya kayo ng kapatid ko, kaya tiwala akong maiintindihan niya. Kaya lang kanina, inopen niya uli yung naiinggit siya sa katrabaho niya na may anak na raw at nakaschedule na yung binyag. Sakto, kinuha siyang ninong. Tapos tinanong niya kung hanggang kailan ba daw siya maghihintay na maging handa ako para magpakasal sa kanya. Hindi ko siya nasagot. Tapos doon na kami nagtalo. Marami siyang sinabing masakit sa akin. Pinapili niya pa ako kung kayo ng kapatid ko o siya. Siyempre mas pinili ko kayo, kaya nakipaghiwalay na lang ako sa kanya. Ay, grabe naman yung pinapili ka niya. Pero apo, pasensya ka na rin ha. Kasi pakiramdam ko kasalanan namin ng kapatid mo kung bakit hindi ka pa makapag-asawa. Masyado ka kasing nakatali sa amin at sa mga responsibilidad mo sa pamilya natin. Wala po kayong kasalanan. Pinili ko kayo kasi pamilya ko kayo at mahal ko kayo. Nalulungkot lang ako dahil akala ko naiintindihan niya ako. Ang tagal na namin pero hindi pa rin pala. Sa bagay, di ko rin naman siya pwedeng paghintayin ng matagal. Lalo wala pang kasiguraduhan kung kailan ako magiging handa. Mas priority ko kasi talaga kayo ng kapatid ko. Salamat apo. Pero nakakapanghinayang lang talaga yung tagal ng relasyon ninyo. Mabait naman yung batang yun. Akala ko ngayon siya na talaga ang mapapangasawa mo. Ako rin naman po. Pero siguro ganun talaga. Kailangan ko na lang mag-move on. At least, hindi na siya maiinip sa paghihintay sa akin. Ay, kaya nga lang. Hindi ko pa rin talaga mapigilang hindi malungkot. Kung nalulungkot kayo kasi mas pinili ko kayo ng kapatid ko kaysa sa kanya, wag na po. Sinasabi ko sa inyo na sa ngayon, hindi ko talaga priority ang pag-aasawa. Saka Lola, kung talagang mahal ka, hindi ka pa pipiliin, di ba? Kaya naisip ko na, baka sayang na nga yun para maghiwalay kami. Oo, mahal ko pa rin siya. Pero hindi sapat yung pagmamahal na yun para manatili pa kami sa relasyon. Hayaan nyo na, makaka-move on din naman po ako. Papadudot masakit sa akin ang pakikipaghiwalay sa long-time boyfriend ko.
Pero wala naman akong magawa dahil gusto na niyang bumuo ng sariling pamilya. At yon ang bagay na hindi ko pa maibigay sa kanya ng mga panahong yon. Mahal ko siya at siya na ang nakikita kong tao na makakasama ko hanggang pagtanda namin. Pero hindi pa ako handang iwanan at bitawan ang responsibilidad ko sa lola ko at sa nakababata kong kapatid. Kaya naman pinalaya ko na lang siya kahit masakit sa akin, Papa Dudut. Parang pinagpira-piraso ang puso ko ng mga panahong yon. Pero ayoko rin namang itali sa akin at patuloy na paasahin kung kailan ako magiging handa na bumukod kasama siya. Sobrang lungkot ko lamang noon pero umasa ako at nananalig sa Diyos na kung pagkakalooban niya ako ng panibagong tao na mamahalin ay sana'y matanggap nito ang responsibilidad na hindi ko mabitawan sa aking pamilya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, alam ng Diyos na gusto kong makapag-asawa at magkaanak. Pangarap ko na yon simula nagdalaga ako at yung bang balang araw ay makakakilala ako ng isang lalaki na mamahalin ako at pakakasalan. Kahit na hindi masyadong mayaman pero masipag, mapagmahal at mabuting padre de pamilya, ay ayos na po sa akin. Kaya lang dahil sa paghihiwalay namin ng long-time boyfriend ko, aminado akong nagduda ako sa aking sarili kung may chance ba akong makapag-asawa at matupad ang pangarap kong magkapamilya. Pero 6 na buwan pagkalipas ng breakup namin ng ex ko ay meron akong nakilalang lalaki online. Nag-click kami at hindi nagtagal ay nagkita ng personal. Call center agent siya na nagtatrabaho sa Ortigas, Papa Dudut. Guwapo at katulad kong single na naghahanap ng bagong pag-ibig. Pagkatapos ng una naming pagkikita, sinabi niya sa akin na gusto niya akong ligawan. Bagay na pinayagan ko naman. 1 buwan na niya akong nililigawan nang magdesisyon akong isama siya sa bahay namin para ipakilala sa lola at kapatid ko. Okay naman yung naging pagkikita nila, kaya lang makalipas ang 1 araw ay mayroon pong nangyari, Papa Dudut. Ano ba yung sinasabi mong hindi na nagparamdam sa'yo yung manliligaw mo? Wala na po eh. Hindi na po siya nagre-reply sa mga text ko. Cannot be reached na rin po yung number niya. Bakit naman niya ginawa sa'yo yun? Baka ayaw na niya sa akin kaya ganun. Aayawan ka niya? Ang saya-saya niyo pa nung nakaraan na. Sinama mo pa nga siya rito para ipakilala sa amin ng kapatid mo. Kaya nga po eh. Pero akala ko okay lang ang lahat kaya lang mukhang mali ako. Ano ba sa tingin mo yung problema? Yung totoo po? Oo. Tingin ko nagbago yung isip niya na ituloy yung panliligaw sa akin matapos ko siyang dalhin dito sa bahay. Naisip ko na hindi pa siya handa sakaling maging kami tapos mas priority ko kayo ng kapatid ko. Sobra naman yun. Akala ko pa naman masaya siya nung nagpunta rito sa atin. Panay pa nga ang kwentuhan namin ng mga nakakatawang karanasan niya nung nagbakasyon sila ng pamilya niya sa Bohol. Sabi ko kasi, pangarap ko makapunta doon, tapos gaganyanin ka lang niya. Hindi pa naman po ako sigurado kasi bigla na lang siyang nawala. Sa lagay para pala siyang multo. Ganun na nga po. Nakakainis naman yung batang yun. Pero feeling ko nagulat din siya sa kapatid ko noon. Bakit? Hindi ba niya alam na may kapatid kang may espesyal na pangangailangan? Alam naman po kasi kinukwento ko naman sa kanya. Kaya lang, iba pa rin po pag personal na. Akala ko pa naman seryoso siya sa'yo. Na siya na yung susunod mo magiging boyfriend. Ang buhay talaga, oo. May mga tao talaga na sa salita lang magaling. Yun nga la Wala naman siyang sinabi sa akin na ayaw niya na pala.
Sa lagay, huhulaan ko pa pala. Sakit nun ah. Patunay lang yan na hindi siya ang lalaki para sa'yo. Kaya lang nahulog na po ako sa kanya. Kahit paano, naging masaya ako sa isang buwan naming pag-uusap. Naramdaman ko na mahalaga ako sa kanya nung niligawan niya ako. Ganyan naman talaga ang mga lalaki eh. Ipaparamdam nila sa'yo na mahalaga ka sa kanila hanggang makuha nila yung matamis mong oo. Pero hindi lahat nananatiling ganun yung trato sa'yo pag nagtagal. Ang iba sa kanila nagbabago kasi nagiging kampante na dahil nakuha ka na nila. Dapat sa mga ganyang lalaki hindi iniiyakan ng matagal. Mga bahagang buntot. Parang nawawala na po ako ng pag-asa na makakakilala ng lalaking seseryoso sa akin. Naniniwala naman ako na merong darating. Pagod na rin po kasi akong maghanap. Huwag ka na munang maghanap, Apo. Hayaan mo lang na ang kapalaran ang kumilos. Naniniwala ako na kung para sa iyo ibibigay sa iyo. Tingnan mo nga kami ng lolo mo nung nabubuhay pa siya. Hindi ko yan gusto. Ayaw ko nga dyan kasi nuknuka ng yabang. Yung pala siya yung lalaking nakatadhana na mapangasawa ko. Sa tinagal-tagal ng panahon, nakita ko na hindi naman pala mayabang ang lolo mong yun. Mabait siya, mapagmahal at maalalahanin. Hindi nga lang kagwapuhan pero pwede na. Lola naman Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Sige po kayo, baka biglang magmulto si Lolo. Sabi niyo nun, gustong-gusto niya palagi na sinasabihan ng gwapo. Ay siya lang ba? Akala ko lahat ng mga lalaki gwapong-gwapo sa sarili. Grabe kayo. Biro lang. Tsaka biro lang din naman yung hindi kagwapuhan yung lolo mo. Kasi para sa akin, siya na yung pinakagwapo sa lahat. Totoo rin naman po. Kaya nga, nalungkot din talaga ako nung namatay siya Pero mabuti na lamang at dumating kayo ng kapatid mo sa buhay ko. Sabi ko nga sa sarili ko, hindi pa rin ako hahayaan ng Panginoon na maging mag-isa. Hindi po kayo mag-iisa hanggat nandito ako at ang kapatid ko. Pangako ko po yan, La. Pero hindi naman kita pinagbabawalang mag-asawa, ha? Hindi ka na rin naman bumabata. Ilang taong ka na nga ba? Ay, wala pong tanungan ng edad. Hindi naman halata, Apo. Mukha ka pa rin namang 16 anyos. Bulero ka, Lola. Hindi bintangera. Pero seryoso po. Salamat po kasi nandyan kayo para may makausap ako. Lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Kahit na malungkot yung nangyari sa naunsyami kong love life, masaya naman ako dahil kasama ko pa rin ang pamilya ko. Para sa akin, kayo po ang mas mahalaga. Papadudot doon ko na pagtagpi-tagpi ang lahat. Na baka kaya ako ginost ng nanliligaw sa akin ay dahil nakita niya ang sitwasyon ng kapatid ko at natakot siya sa responsibilidad na kaakibat ng pakikipagrelasyon sa akin. Noong gabi kasi na dinala ko siya sa bahay upang ipakilala kina Lola ay nagtantrums ang kapatid ko. Umiyak ito at nagwala at hindi siya mapatahan ni Lola. Buti na lamang at dumating kami ng mga panahong yon at ako lang ang nakapagpakalma sa kapatid ko. Sa totoo lang, abot langit ang hiya ko noon sa aking manliligaw. Kasi kahit na hindi niya sabihin ay kita ko sa ekspresyon ng mukha niya na nagulat siya ng gusto. Nandun rin yung takot dahil baka noon lang din siya nakaengkwentro ng ganong senaryo. Pero una pa lang naman ay sinabihan ko na siya na meron akong kapatid na may espesyal na pangangailangan. Okay lang siya ng okay noon. Naniwala at nagtiwala ako na maiintindihan niya ang sitwasyon ko pero doon ako nagkamali. At kahit na hindi pa nagiging kami ay nasaktan pa rin po ako. Plano ko pa naman na sagutin na siya kinabukasan. Pero may kasabihan nga na rejection is God's redirection. Ang ibig sabihin ay may mga bagay na hindi nangyayari dahil merong magandang plano ang Diyos para sa atin. Lumipas ang 5 buwan, nakilala ko si David. Bagong salta lang siya noon sa pinagtatrabahuhan ko. Pinalitan niya ang dati naming supervisor na paalis na ng panahong yon.
Hindi ko naman siya boss, bali magkaibang department kami pero lagi kami nagkikita at nagkakasama sa mga management meeting, Papa Dudut. Naging close kami. At hindi nagtagal ay niyaya niya akong lumabas upang makipag-date, Papa Dudut. Naku, ang sosyal naman dito sa restaurant na pinagdalhan mo sa akin, David. Di ba, sabi ko gusto kita i-date? Siyempre, naghanap talaga ako ng magandang restaurant na pwede kong pagdalhan sa'yo. Seryoso ka pala talaga sa sinabi mo na gusto mong mag-date tayo? Oo naman. Pareho naman tayong single. Kumbaga, walang sabit. Saka, hindi naman kita yayain kung wala akong dahilan. Anong dahilan? Alam ko na hindi pa matagal simula nung nagkakilala tayo. Pero napalapit ka na sa akin. Yung totoo, nagustuhan na kita nung unang araw pa lang na nakita kita. Maraming bagay yung hinangaan ko sa'yo, lalo na sa pagiging profesional at magaling mo sa trabaho natin. Napaka-passionate mo sa mga bagay na ginagawa mo. Simula nun, lalo ko napatunayan sa sarili ko na hindi lang pala kita basta gusto. Mahal na kita, Asmira. Ha? Kaya nga kita niyaya makipag-date para formal na hingin yung permiso mo na manligaw ako sa'yo. Pero, David, Pero ano? hindi pa ako handang magpaligaw. Ah, ganun ba? Oo, sorry, pero ano kasi, yung totoo, gusto na rin naman kita. Kaya lang natatakot ako na baka pag nakilala mo na ako ng husto, ayawan mo na lang ako bigla sa dulo. Anong ibig mo sabihin? Dediretsuhin na kita ah. Hindi pa ako ulit handang magpaligaw kasi priority ko ang pamilya ko. Pero hindi ko naman pinagbabawalan yung sarili ko na ma-in love. Kaya lang, nandun pa rin yung takot na baka pag napalapit na ako sa'yo ng husto, iwan mo rin ako katulad ng ginawa sa akin ng long-time boyfriend ko. At nung naunang manligaw sa'yo, iniwan nila ako kasi hindi nila matanggap yung responsibilidad ko sa lola at kapatid ko na may special needs. May kapatid ka na may special needs? Meron. Pwede ko bang malaman kung anong kondisyon niya? May cerebral palsy siya simula pagkabata at ako na yung nag-alaga sa kanya. Nung namatay ang mga magulang namin, tumira kami sa lola namin na taga Maynila. Siya ang nagbabantay sa kapatid ko tuwing nasa trabaho ako. Kaya nga malaki ang pasasalamat at utang na loob ko sa kanya. Kaso tumatanda na siya, humihina na ang katawan niya. At natatakot ako na baka isang araw hindi na niya kayanin na alagaan ang kapatid ko. Kaya nga nung hiniwalayan ako ng ex ko at ginost ng manliligaw ko, na-realize ko na saka na lang ako papasok sa relasyon. Unfair din naman kasi nabigyan ko sila ng responsibilidad sa pamilya na hindi ko mabitawan. Kaya sorry talaga kung hindi ko matatanggap yung panliligaw mo. Ngayon, mas naiintindihan ko na yung pinanggagalingan mo. Mahirap magkaroon ng responsibilidad na ganyan kabigat. Oo, pero hindi naman ako nagrereklamo. Kasi mahal ko yung kapatid at lola ko. Sa totoo lang, inspirasyon ko yung kapatid ko kung bakit ako nagsisikap sa buhay. Gusto kong magtrabaho ng magtrabaho para may pampagamot ako sa kanya. Gusto ko rin mag-ipon ng pera para pagdating ng araw, hindi kami mahirapan ni lola sa pag-aalaga sa kanya. Plano ko kasing kumuha ng private nurse na titingin sa kanila ni lola. Naniniwala ako na matutupad mo ang mga pangarap mo. Ngayon pa lang, sobra mo na ako napabilib. Salamat, David. Pasensya ka na ulit kung nireject kita ha. Ayos lang naman. At least, naging honest ka kaya magiging honest ulit ako sa'yo. Ano yun? Anong ibig mong sabihin? Hindi nawala yung nararamdaman ko para sa'yo. Dahil sa mga sinabi mo sa akin, mas lalo lang kitang minahal. Alam ko na hindi ka pa handa na tumanggap ng bagong pag-ibig sa ngayon. Pero handa naman ako maghintay na dumating yung araw na yon. Pero baka mapagod ka. Saka ayoko naman na sa akin lang umiikot ang mundo mo. Lalo kung pwede ka naman makipag-date at manligaw ng ibang babae. Malay mo, sila pala ang totoong para sa'yo at hindi ako. Papa Dudut, maaga pa lamang ay sinabi ko na kay David na meron akong kapatid na may special needs. At medyo challenging itong i-handle lalo na tumatanda na rin ang lola namin.
Isa yon sa dahilan kung bakit hindi pa ako handang mag-asawa. Kapag bumukod na kasi ako at bumuo ng sariling pamilya kasama ang asawa ko, ay maiiwan ang kapatid ko sa lola namin. Naging open ako kay David tungkol sa estado at disposisyon ko para hindi na siya umasa na maibabalik ko ang pagmamahal niya. Sa totoo lang, nalungkot ako Papa Dudut dahil napalapit na rin sa akin si David. Mabait kasi siya, masayang kasama at gentleman. Kaya lang, ayoko namang hayaan ang sarili ko na mahulog sa kanya ng husto. Tapos sa dulo ay iiwanan niya lamang ako katulad ng ginawa sa akin ng ex-boyfriend ko at manliligaw ko noon. Papa Dudut, ayoko na ulit masaktan. Kaya naman nag-focus na lamang ako sa pagtataguyod ng aking sarili at ng aking pamilya. Sila ang mahal ko at sa kanila ako dapat na mag-focus, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, Valentine's Day ng 2016 ang dalhan ako ni David ng isang malaking bouquet ng red roses. Gulat na gulat ako dahil wala naman akong inaasahan sa kanya ng mga panahong yon. Nagkasundo na lamang kasi kami na maging magkaibigan lalo na at hindi pa ako handang magkaroon ng panibagong karelasyon. Tinanggap ko na lamang na baka hindi na ako makapag-asawa pero pinangako ko naman sa sarili ko na bibigyan ko ng maganda at komportabling buhay ang lola at kapatid ko. In fact, pinag-iisipan ko na nga na mag-abroad noon. Kaya lang nagbago ang lahat matapos akong bigyan ni David ng mga bulaklak. Sa sulat na kasama noon, nakasaad na gusto niya akong makadate. Pumayag ako at kinagabihan ay pumunta kami sa isang restaurant sa Quezon City na noong ko lang napuntahan sa tanang buhay ko. Pagkaupo namin sa pinareserve niyang mesa ay nag-thank you sa akin si David dahil pumayag ako makipag-date sa kanya. Sa isip ko ay date lang naman, wala namang masama doon. Pero alam ko naman na niloloko ko lang ang sarili ko na higit pa talaga sa pagkakaibigan ng nararamdaman ng dalawang tao na lumalabas during Valentine's Day. Pero hinayaan ko na lang at in-enjoy ang bawat sandali. At bago niya ako ihatid sa amin ay sinabi niya na hindi niya raw ako kayang maging kaibigan lang. Na naintindihan niya ang responsibilidad ko sa pamilya ko at handa siyang tulungan ako lalo na sa pag-aalaga sa aking kapatid. Kung hindi niyo na itatanong, may pamangkin si David na meron ding espesyal na pangangailangan. Anak yon ang kaisa-isa niyang ate at siya ang nag-alaga rito simula pagkabata. Kaya naman pamilyar si David sa pag-handle sa mga ganong klase ng sitwasyon. Pero hindi pa rin ako kumbinsido kaya pinapunta ko siya sa bahay kinabukasan upang ipakilala sa lola at kapatid ko. At doon ko nakita na nagsasabi siya ng totoo. Dahil bukod sa akin ay siya lang ang nakapagpaamo sa kapatid ko noong sinumpong ito at ayaw tumigil sa pag-iyak. Kung hindi naman sinusumpong ang kapatid ko ay magkasundo sila ni David, Papa Dudut. Unti-unti ay lalo akong nahulog sa kanya hanggang sa pumayag na akong magpaligaw. 1.5 buwan ang nagdaan nang sagutin ko si David. Naging kami at sa loob ng 1 taon naming magkarelasyon. Ay masasabi ko na mapalad ako dahil dumating siya sa buhay ko. Nangako si David na kahit mag-asawa na kami ay hindi namin kakalimutan ang responsibilidad ko sa aking kapatid. In fact, napagkasunduan namin na sa bahay pa rin ni Lola tumira. Kaya noong June 2017 ay nag-propose ng kasal sa akin si David. Bagay na hindi ko na tinutulan. Sa susunod na taon ng 2018 ang plano naming pag-iisang dibdib kaya lang makaraan ng 2 buwan simula nang ma-engage kami ay mayroong nangyari na kapwa namin hindi inaasahan. At yon ay nung nagkasakit ng malubha ang kapatid ko na sa huli ay hindi kinaya ng mahina niyang katawan. Papa Dudu, tuluyan ang kinuha sa akin ang pinakamamahal kong kapatid na siyang angkla ko sa buhay na ito.
Ilang araw ka na hindi kumakain. Baka mapano ka na niyan. Okay lang na mapano ako. Para mamatay na rin ako katulad ng kapatid ko. Huwag mo naman sabihin yan. Marami pang nagmamahal sa'yo. Saka kailangan ka pa namin ng lola mo. Pero kailangan ko rin yung kapatid ko. Kailangan ko siya kasi mahal na mahal ko siya. Pero wala na siya. Ando na siya sa kabaong oh. Hindi na siya gumagalaw. At habang buhay na siyang tulog. Hindi nagigising yung kapatid ko kasi patay na siya. Bakit kailangan niya agad mawala? Bakit siya agad kinuha sa akin? Inaalagaan ko naman siya. Ginawa ko naman lahat. Hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo. Pero isa lang naman ang sigurado. Baka pinagpahinga na siya ng Diyos. Bakit siya pagpapahingahin? Nandito naman ako. Hindi ko naman siya pinababayaan ah. Inaalagaan din siya ni Lola. Maraming nagmamahal sa kanya rito. Kaya bakit kailangan niya agad mawala? Sobrang unfair naman ng Diyos kung hindi niya nakikita yung mga pagsasakripisyo ko para mabigyan lang ng magandang buhay yung kapatid ko. Sobrang unfair niya kasi kinuha niya sa akin yung kaisa-isang tao na dahilan kung bakit ako nagsisikap sa buhay. Mahal na mahal ko yung kapatid ko, David. Kahit na may kapansanan siya at espesyal na pangangailangan, hindi ako nagsisisi na siya yung naging kapatid ko. Gusto ko ako pa rin na maging ate niya kahit na sa susunod na buhay. Napapagod ako sa trabaho at sa buhay na to. Pero kahit kailan, hindi ako napagod sa kanya. At alam niyo ng kapatid mo, Asmira. Sigurado ko na nagpapasalamat siya sa iyo ng gusto dahil meron siyang mabait at responsabling ate. Di ba, bago ako dumating, ikaw lang din naman ang nagpapakalma sa kanya? Alam ko yun. Nakita ko yun kasi pag nandyan ka, ngumingiti siya. Tapos tinuturo ka pa niya palagi. Patunay lang yun na sobrang malapit siya sa'yo. Oo, tapos hindi ko na ulit makikita yung ngiti niya. Yung maganda niyang mukha. Hindi ko na maririnig yung boses niya at yung mga pag-ungol niya pag may tinuturo siya na gusto niya na kunin. Pati yung tawa niya pag masaya siya. Lahat yun. Kasama na niyang malilibig. Hindi ko na makikita ang kapatid ko dahil wala na siya sa piling namin ni Lola habang buhay. Naniniwala ako na kahit hindi na natin siya kasama sa buhay na to, mananatili pa rin siyang buhay sa mga puso natin. Alam mo, kahit na sandali pa lang kami nagkakasama ng kapatid mo naging malapit na rin siya sa akin. Napamahal na ako sa kanya kaya nga sobrang sakit din sa akin tong biglaang pagkawala niya. Pero alam ko, naniniwala ako, nakasama pa rin natin siya anumang mangyari. Hindi nga lang natin siya nakikita, pero hindi naman talaga siya nawala. Iisipin ko na lang na nakapagpahinga na siya sa piling ng Diyos. Na wala siyang sakit na nararamdaman at nararanasan para kahit paano mapanatag ako at mabigyan ng konting peace of mind sa pagkawala niya. Thank you, David, ha? Sa lahat-lahat. Sa pagmamahal sa kapatid ko. Sa pagtrato sa kanya ng tama at mabuti. Sa mga tulong mo sa amin ni Lola, lalo nung araw na iniwan na kami ng kapatid ko. Sobrang down ako noon kaya hindi ko na alam yung gagawin. Buti andyan ka para ayusin yung mga papeles niya at pagbuburulan. Maliit na bagay lang yun kumpara naman sa pagsasakripisyo mo para sa kapatid mo nung nabubuhay pa siya. Walang kaso sa akin ng tumulong, lalo na't mahal ko ang kapatid mo. Salamat pero hindi maliit na bagay yung ginawa mo at patuloy mo pa rin ginagawa. Kaya salamat talaga. Hindi ko alam ang gagawin ko kung sakaling wala ka. Hindi ako mawawala. Palagi ako nasa tabi mo para tulungan at damayan ka. Tandaan mo, hindi ka na nag-iisa. Oo, lagi kong tatandaan yan. Buti naman. Pwede bang kumain ka na? Nag-aalala na ako sa'yo Wala pa rin akong gana Pero sige, susubukan ko. Kakain ako kahit konti.
Papadudot ang sakit-sakit mawala ng kapatid. Hindi ko alam kung paano pa ako uusad ng mga panahong yon. Masyado rin kasing mabilis sa mga pangyayari at nagkaroon siya ng pulmonya at nagkaroon ng komplikasyon. Hindi na naagapan at hindi namin nakalain na kukunin na pala ng Diyos sa amin ang kapatid ko. Matagal na namang mahina ang katawan niya kaya mabilis siyang magkasakit, Papa Dudut. Pero naaagapan namin yon kaya gumagaling siya. Kaso sinabi na rin ng doktor na kusa nang bumigay ang katawan ng kapatid ko at wala na akong nagawa nung agawin siya ng kamatayan. Pakiramdam ko po noon ay gusto ko na rin mamatay lalo't wala na ang angkla ko. Sa totoo lang kahit minsan ay nakakaramdam ako ng pagod sa pag-aalaga at pagtataguyod sa kapatid ko ay mahal na mahal ko pa rin siya. Siya ang inspirasyon ko at dahilan para magpatuloy sa buhay. At nung nawala siya, pakiramdam ko ay nawala na ako ng direksyon sa buhay at pag-asa na makakausad pa. Pero buti na lamang at nandyan sina Lola at David. Naging sandalan ko sila sa oras na nangihina ako gawa ng pagkamatay ng kapatid ko. At kapag gusto ko nang bumigay, yung pagmamahal ni David ang nagsisilbi kong lakas, Papa Dudut. Sa pagpapatuloy ng aming relasyon ay natuloy pa rin ang kasal namin ni David noong 2018 at tumira kami sa bahay ni Lola at nangako na aalagaan siya. Hindi nagtagal ay nabuntis ako. Masayang masaya kami ni David dahil magiging magulang na kami. Kapwa excited kami at kabado na rin. Kaya lang habang ipinagbubuntis ko ang panganay namin ay muli kaming sinubok ng kapalaran. Matapos matuklasan sa isang masusing pagsusuri na mayroong Down syndrome ang magiging anak namin, Papa Dudut. Han, paano? Baka mapano ka naman. Nag-aalala ako sa'yo eh. Ang hirap lang kasing tanggapin, Han. Bakit sa anak pa natin nangyari yun? Bakit siya pa? Iniingatan ko naman siya eh. Pero bakit? Hindi ko rin alam pero alam ko iniingatan mo siya. Siguro ganun talaga. Tingin mo, pinarurusahan tayo ng Diyos? Kaya binigyan niya tayo ng anak na may espesyal na pangangailangan? Hindi ah. Hindi. Pero bakit nga kasi yung anak pa natin? Ewan ko Han. Pero naniniwala ako na walang bata ang deserve na makatanggap ng ganong sakit. Oo, kasi alam kong mahirap dahil napagdaanan na yun ng kapatid ko at ng pamangkin mo. Natatakot lang ako para sa anak natin. Lalo na't hindi na magiging normal sa kanya ang lahat. Simula pa lang sa araw na isilang siya sa mundong to. Natatakot din naman ako pero kailangan pa rin nating tatagan ang loob natin. Hindi pwede na tayo mga magulang niya ang unang-unang panghihinaan. Hindi kawawang anak natin dahil may espesyal siyang pangangailangan. Magiging kawawa lang siya pag pinabayaan natin siya. Tama ka. Totoo lahat ng mga sinabi mo. Pasensya ka na sa akin. Hindi ko naman intensyon na maapekto ng husto sa nalaman natin eh. Naiintindihan ko yung takot mo bilang nanay. Takot din naman ako pero kung hahayaan natin na kainin tayo ng takot na yun, hindi natin maibibigay yung best natin bilang magulang sa magiging anak natin. May dahilan kung bakit pareho tayo nagkaroon ng karanasan sa pag-aalaga na may mga special na pangangailangan. Ikaw sa kapatid mo at ako naman sa pamangkin ko. At ngayon na espesyal din na magiging baby natin, sigurado ko na hindi na tayo mahihirapan. Kung mahirapan man, napag-aaralan naman ang lahat eh. Basta tutukan lang natin si baby at huwag pabayaan. Kahit na anong mangyari, anak natin siya at mahal natin siya. Oo, anak natin siya at mahal natin siya. Hindi yun magbabago kahit na ano pang itsura niya. Ganun na nga.
Saka hiniling natin siya sa Diyos. At ngayon binigay niya na sa atin yung panalangin natin. Dapat masaya tayo, hindi ba? Masaya naman ako, pero hindi ko lang napigilan yung bugso ng damdamin ko. Alam ko kasi yung hirap at pagod sa pag-aalaga ng bata na may espesyal na pangangailangan. Oo, pero hindi ka naman mag-iisa sa pag-aalaga sa anak natin. Andito ako. Andyan si Lola. Tutulungan ka namin, Han. Kung noon mas nakakapagod dahil kailang dalawa ni Lola nag-alaga sa kapatid mo. Pero ngayon kasama niyo na ako. Sisiguraduhin ko na magiging mabuting padre de pamilya ako para sa inyo ng anak natin. Mamahalin ko kayo at aalagaan sa abot na makakaya ko. Hindi naman yung sinumpaan ko sa altar nung kinasal tayo, hindi ba? Naniniwala ako na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin malalagpasan. Magtiwala lang tayo at maniwala na magiging maayos ang lahat. Salamat, kasi gumaan ng husto yung loob ko. Sobrang bigat kasi ng pakiramdam ko nung sinabi ng OB natin yung kondisyon ng magiging anak natin. Bumigat din naman yung pakiramdam ko. Nalungkot ako at napatanong sa Diyos. Pero habang nasa biyahe tayo kanina, narealize ko na mas kailangan tayo ng anak natin kaysa habang buhay na isipin kung bakit sa dinami-rami ng mga masamang tao sa mundo, siya pa talaga yung binigyan ng ganung sakit. Kaya unti-unti tinanggap ko na espesyal na ang anak natin simula pa lang. Alam mo ba, nung sinabi mo sa akin na buntis ka, mas lalo lang siya naging espesyal para sa akin. Kaya hindi na importante magiging kalagayan niya paglabas niya sa sinapupunan mo. Basta, kahit na anong mangyari, hindi ko kayo pababayaan ng anak natin. Kahit na wala pa yung anak natin, hindi mo naman kami pinabayaan ni Lola. Thankful kami kasi dumating ka sa buhay namin. Thankful ako lalo dahil naging asawa kita. Salamat talaga, Han. Walang anuman yun. Thankful din naman ako kasi naging asawa kita. Kaya huwag ka na masyado malungkot ha. Kakayanin natin to. Kakayanin natin. Basta magkasama tayo. Papadudot walang pagsidlan ang pagpapasalamat ko sa Diyos. Dahil ibinigay niya sa akin si David at hinayaan niya itong maging asawa ko. Napakapalad ko sa kanya dahil hindi lang siya mabuting asawa kundi responsable ding padre di pamilya. Dahil nandyan siya ay mas gumaan ang lahat sa akin. At alam ko na wala akong hindi kakayanin dahil nasa tabi ko lamang ang lalaking pinakamamahal ko. Totoo nga ang sinabi ni Lola na kusang darating ang tao na para sa iyo pag hinayaan mong gumawa ng paraan ng kapalaran. Tungkol naman sa baby namin, pinanganak namin siyang may Down syndrome. Pero kahit na may espesyal siyang pangangailangan ay malusog ang anak namin. At simula pa lang noong araw na isinilang ko siya ay marami na ang nagmahal sa kanya. Sa kasalukuyan, kami ni Lola ang magkatuwang sa pag-aalaga sa anak namin ni David habang nasa abroad ang mister ko. Noong 2022 kasi ay nabigyan siya ng opportunity na makapag-ibang bansa. Ako naman ay nag-work from home sa gabi bilang virtual assistant. Nakakapagod magtaguyod ng anak na may espesyal na pangangailangan pero kahit kailan. Hindi po ako napagod na maging nanay niya. Para sa akin, biyaya siya ng Diyos. Katulad ng kapatid ko na espesyal din sa puso ko. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-air ang sulat ko at sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Number 1 po kayo sa aking puso. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Asmira. Dear Papa Dudut, naalala mo pa ba ang unang nagpatibok ng puso mo? Kasi ako, oo. Ako nga pala si Jerry, 35 years old at gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ng first love ko. Siya si Mitch, mas matanda siya ng 5 taon sa akin. Pero hindi naging hadlang ang aming mga edad para magkaroon ng katuparan ang aming pagmamahalan. 18 anyos ako nang una ko siyang makita. Kabatch at katrabaho siya ng ate ko.
Minsan ay inimbitahan siya ni ate nila sa bahay namin. Iba na agad ang naramdaman ko nang magtama ang aming mga mata. Nakatambay sila noon sa sala at ando naman ako sa kusina, Papa Dudut. Kitang-kita namin ang isa't isa. Panay ang sulyap niya sa akin at iba ang sulyap na yon. Palihim din niya ako giningitian tuwing tumatalikod si ate sa kanya. Ako naman ay panay ang daan ko sa sala kahit wala naman akong pakay doon. Nakahalata nga si ate nila at namula ako sa hiya nang tanungin ni ate kung bakit ba ako daan ng daan sa sala. Napangiti na lamang si Mitch. Doon na nawala ang hiya ko bigla. Sa mga sumunod na araw ay napadalas na nga ang pagdalaw ni Mitch sa bahay namin, Papa Dudut. Mas lalo tuloy akong nagkagusto sa kanya. Doon na rin kami nagsimulang maging malapit. Kinuha niya ang number ko at agad ko naman yung ibinigay. Inabangan ko ang pag-text niya sa akin at nung nakatanggap na ako ng text sa kanya ay nagtuloy-tuloy na ang usapan namin, Papa Dudut. Doon na nagsimula ang love story namin. Niligawan ko siya at sinagot niya ako. Nilihim namin yon noong una dahil hindi namin alam kung paano ipapaliwanag kay ate nila na kami na. Nahuli lamang kami nang mabasa ng ate nila ang love letters na pinapadala sa akin ni Mitch. At ang mga love letter na yon ay tinago ko pa rin kahit na nagkahiwalay na kami at kahit na lumipas na ang ilang taon. Nasa kwarto nga ako at naglilinis nang makita ko ang isang maliit na karton na nasa pinakatagong at pinakailalim ng cabinet ko. Doon nakatago ang mga love letter ni Mitch sa akin noong araw. Binasa ko ang mga yon at muli na naman akong nahuli ni ate nila na nakangiti habang hawak-hawak ang mga yon, Papa Dudut. Hoy Jerry, tama ba yung nakikita ko? Yan ba ang mga love letter ni Mitch sa'yo noon? Ate Nila naman, bigla ka namang sumusulpot dyan. Nakakagulat ka. Sagutin mo muna kasi yung tanong ko. Oo nga, love letters nga to ni Mitch sa akin noon. Sabi ko na kulay pa lang ng papel, alam kung sa kanya na yan galing. Pink kasi ang papel na ginagamit niya pag sinusulatan niya ako ng love letter. At ikaw naman, blue na papel. Paano mo nalaman? Kala mo ba ikaw lang ang nahuli ko? Hoy, nahuli ko rin kaya si Mitch noon na binabasa ang mga love letter mo. Nakangiti ba siya? Kinikilig? Ginajudge ang grammar ko? Hoy, bakit parang interesado ka pang malaman? Ang tagal nyo nang hiwalay. Masama bang ungkatin ng past? Kung hindi naman makakatulong sa present, bakit pa? Gusto ko lang naman malaman. Closure, kumbaga. Oh, may naalala naman ako sa closure na yan. Ang talas talaga ng memory mo kahit 40 ka na ha? Hoy, para sabihin ko sa'yo, naaalala ko pa lahat na nangyari sa inyo ni Mitch. Ako kaya ang sumbungan niya ng mga kapalpakan mo. Pumalpak ako sa kanya? Hihiwalayan ka ba niya kung hindi? Ang sakit naman. Totoo naman kasi Wala na ako ibang ginawa kundi makinig sa mga reklamo niya sa'yo. Ako nga nagsabi na iwan ka na niya Sabi ko na kasalanan mo talaga kung bakit kami natapos. Ako nga yung nagsabi sa kanya na makipaghiwalay na sa'yo. Ate naman. Wait naman kasi, hindi pa kasi ako tapos. Sinabi ko yun sa kanya pero ayaw niya. Hindi ka raw niya kayang iwan. Mahal na mahal ka kaya ni Mitch noon. Talaga? Sinabi niya yun? Kinilig ka naman. Nagtataka lang ako. Kasi kung mahal na mahal niya ako, bakit bigla niya akong iniwan nun? Gano'n naman talaga Hindi porket mahal ka, hindi ka naiiwan. Nasaktan din kaya siya nung iniwan niya ako? Hindi porket siya ang nang iwan, hindi na siya nasaktan. Kung alam mo na kung paano ko siya kinomfort nung gabing nakipag-break siya sa'yo. Ay, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to? Di sana umabol pa ako sa kanya. Yan ang dahilan kung bakit siya nakiusap na wag kong sabihin sa'yo kasi alam niyang hahabulin mo pa siya. Kapatid mo ako.
Dapat sa akin ka pumanig. Dapat doon ka sa alam mong makakabuti sa akin. Tama naman. Doon ako sa makakabuti sa'yo. Kaya nga hindi ko na rin sinabi sa'yo eh. Nakita mo kung paano ako nasaktan at nasira nung iniwan niya ako. Yun yung isang bagay na kailangan mong pagdaanan para maging matatag ka. O di ba matatag ka na ngayon? Pero natanong mo ba kung masaya ako? Eh choice naman natin maging masaya eh. Ikaw lang naman tong pumipigil sa sarili mo na gawin yon. Ang higpit pa rin kasi ng hawak mo sa kanya. Ang tagal niya nakawala sa'yo eh. Nakabitiw na ako sa kanya, no? Talaga ba? Eh bakit hindi ka na nagkaroon ng karelasyon pagkatapos ni Mitch? Hindi lang ako interesado sa mga nakikilala ko. Sus! Okay Mitch ka pa rin talaga interesado. Ano ba ang hula ko kung bakit ako iniwan ni Mitch noon? Sabi nila, age doesn't matter, hindi ba? Sa amin naman ni Mitch ay wala naman talagang kaso ang kaibahan sa edad namin. Hindi naman ako minor de edad nang maging kami. Oo, at 5 taon ang tanda niya sa akin pero hindi yon nahalata sa amin, Papa Dudut. Magaling kasi kaming magdala. Pero hindi yon nakita ng ibang tao sa paligid namin. Mga taong ayaw sumuporta at gusto lang lagi ang mangpuna. Sa mga unang buwan namin na magkarelasyon ay marami ang nagtaas ng kilay sa kung bakit ako ang pinatulan ni Mitch. Bakit daw parang naghanap lamang siya ng batang kapatid? Sinasabi nila na kapag tumagal daw ay ipagpapalit ko siya sa mas bata sa kanya. Nung una ay nagagawa lang namin yon na pagtawanan pero nang tumagal at paulit-ulit na ay narinig na ng tuluyan si Mitch. Dahil nga sa patong-patong na mga nang-i-issue sa aming dalawa ay naapektuhan na ng tuluyan si Mitch. Kaya kahit konting pagkakamali ko sa relasyon namin ay lagi na lamang niyang pinagdidiinan ng mga yon at pinapansin. Nung una ay sinubukan ko namang unawain dahil alam kong higit kanino man ay siya ang pinaka-apektado. Kaya lang papadudot ay napapagod din ako at nauubos ang pasensya tulad ng ibang tao. Umiiwas na ako sa kanya sa tuwing mainit ang ulo niya sa akin dahil sa mga maliliit na bagay at pagkakamali ko. Doon siya mas lalong naggalit sa akin. Gusto ko lang namang makaiwas sa away namin pero minasama ata niya ang mga yon. Iyon nata ang naging dahilan para hiwalayan niya ako. Ata. Hindi ako sigurado dahil hindi naman niya klinaro sa akin noong tinapos na niya ang relasyon namin, Papa Dudut. At kahit lumipas na ang ilang taon ay hindi pa rin yun naging klaro sa akin. Hoy, Ate Nila, bakit mo binubuklat yung yearbook mo ng high school? Masama ba? Ikaw nga binuklat mo yung mga love letter ni Mitch sa'yo eh. Ginudge ba kita? Oo kaya, Eh di sorry. Ikaw kasi, na-curious ako bigla sa past. Napaharap tuloy ako sa yearbook ko. dami mo sigurong naaalalang memories, no? Ilang libo ka mo. Para akong bumalik sa pagkabata eh. Bigla ako naalala yung ex mo. Patingin nga ng picture niya. Si Ramon? Ay naku, wala na rito, ginupit ko na. Walang lugar mga manloloko sa yearbook ko, no? Bitter ka pa rin ba? Ilang taon na rin naman. Patawarin mo na. Tanungin kita, kapag nalaman mo bang niloko ka ni Mitch noon, mapapatawad mo ba siya? Teka, niloko ba niya ako? Hypothetical question lang naman kasi, ano ba? Hindi nga. Niloko ba niya ako? Kaya ba niya ako iniwan? Hindi kanya niloko, no? Seryoso siya nun sa'yo. Kahit na ang daming pogi at kaedad niya ang lumapit sa kanya dati, ikaw pa rin ang gusto niya. Hindi ko nga alam kung anong meron sa'yo, bakit baliw na baliw si Mitch sa'yo noon eh. Ikaw lang naman tong walang bilib sa kapugian ko eh. Mas bilib ako sa kayabangan mo. Huwag ka nga masyadong bilib sa itsura mo. Kung alam mo lang kung gaano kagwapong naging boyfriend ni Mitch nung high school kami, no? Manliliit ka talaga na parang pasensya ko sa'yo. Thank you sa pangdadaw ng confidence ko ha. Mabuti ka talagang ate. Galing! Binabagsak ko lang yung kayabangan mo. Aba, Patingin nga ng mga naging boyfriend ni Mitch dati. Ako ang husga. wag na. Baka lalo ka lang manliit. Patingin na, dali. Ah, sige, gusto mo talaga ha? Oh, sige. Oh, ito, nakikita mo tong tisoy na to.
Valedictoria namin nung high school to at siya rin ang first love ni Mitch. Teka, lugi naman ako dyan. First love yan eh. Tsaka mas gwapo sa'yo to, no? O ngayon, kumusta ang pagkabilib mo sa sarili mo, ha? May natitira pa ba? Wala naman sa itsura pag nagmamahal ka. Sabay kabig ka ng ganyan ngayon. Pero matanong ko lang, sino sa tingin mo yung mas minahal niya sa amin? Gusto ko sanang durugin ka pero... Ikaw yung mas minahal ni Mitch. Paano mo nasabi? Tisoy yan tapos matalino pa. Ako, parang dumi lang ako sa kuko ng lalaking yan. Asa na ngayon yung inilalaban mo na wala sa itsura ang pagmamahal? Bigla ako nanghina nung pinakita mo sa akin yung itsura ng first love niya eh. Hindi ka dapat makaramdam ng ganyan. Kasi kung alam mo lang kung paano kay kwento ni Mitch sa akin, ibang ningning na mga mata niya kapag ikaw ang binabanggit niya. Sa tingin mo ba, naaalala pa niya ako? Ikaw, naaalala mo pa ba siya? Nitong mga nakaraan, napapadalas. Hindi man kasing dalas mo, sumasagi ka pa rin sa isip niya. Sumasagi nga rin kaya ako sa isipan niya. Paano kaya niya ako naiisip? Sino kaya ang kasama niya noong naiisip niya ako? Ang dami kong tanong noon dahil sa sinagot ni Ate Nila sa akin. Pero hindi ko yon sinabi sa kapatid ko, Papa Dudut. Tumahimik na nga lang ako at pasimpleng nagbiro na mas maapil ako sa naging boyfriend ni Mitch noong high school. Hanggang sa magpalit na kami ng topic at sinarado na rin ni Ate Nila ang yearbook niya. Pagkatapos noon ay iniwan niya ang yearbook sa mesa dahil biglang tumunog ang cellphone niya. Nang makalayo si Ate Nila para sagutin ang tawag ay siya namang pagdampot ko sa yearbook at pagbuklat kung saang pahina nakapaskil ang magandang larawan ni Mitch. Napangiti ako nang mapunta sa pahina na yon, Papa Dudut. Napakaganda ni Mitch habang suot ang kanyang toga. Kahit nga black and white lamang yon, pero litaw pa rin ang kagandahan niya. Lumabas ang magkabilang beloy sa kanyang maumbok na mga pisngi. Napakaganda ng kanyang pagngiti. Simple lang ang mukha niya at walang halong kolorete. Iyon na yon ang babaeng natutunan kong mahalin ng una kong makilala. Kumusta na nga kaya siya? Muli na naman akong nagtanong sa isipan ko. Ngumiti akong muli nang maalala ko kung gaano siya kaganda at nawala rin ang ngiting yon. Nang maalala ko kung gaano kasakit nang bitawan niya ang mga salitang ayoko na. Dahil doon ay sinarado ko ng muli ang yearbook ni Ate Nila at nilapag yon sa mesa. Tumayo na ako para pumasok sa kwarto ko. Pero napalingon akong muli at sinarado kong yearbook ng ate ko. Tulad ng yearbook na yon ay tuluyan na rin kayang naisara ang love story namin ni Mitch. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sinubukan kong hanapin si Mitch sa Facebook. Pero nahirapan akong gawin yon, Papa Dudut, hanggang sa naisipan kong hanapin ang mga kakilala kong kamag-anak niya. Ang pinaka-close niyang pinsan ang una kong hinagilap. Hindi naman ako nahirapang gawin yon at sinubukan kong i-check kung friend dito si Mitch sa kanyang Facebook account. Pero hindi. Kaya naman naglakas na ako ng loob na i-message ang pinsan ni Mitch para malaman kung nasaan na siya. Doon ko nalaman na wala ngang Facebook si Mitch at tanging cellphone number lamang nito ang ibinigay sa akin. Pasimple ko na nga rin inalam kung may asawa na ba si Mitch at laking saya ko nang malaman kong kakahiwalay lang pala ni Mitch sa kanyang naka-live-in. Papa Dudut, wala po akong sinayang na oras. Agad kong tinext si Mitch at nagpakilala. Wala pong isang oras ay nakatanggap na ako ng reply sa kanya. Magiliw si Mitch na nakipag-usap sa akin. Hindi ko pa naman siya nilandi noon. Tinatansya ko pa rin siya, Papa Dudut. Siyempre, galing lamang siya sa hiwalayan at ayoko namang mabigla siya sa pagpaparamdam ko. Kahit sa totoo lang ay nai-excite na akong muling makita kung may pag-asa ba kaming magkabalikan, lalo't pareho na kaming single na dalawa. Kahit naman tinatansya ko na siya noon ay gumawa pa rin ako ng paraan para mabilis kong malaman
kung may pag-asa kaming dalawa. Wala akong inaksayang panahon at nakipagkita ako sa kanya para maramdaman kung may pag-asa ba akong muli sa kanya. Maswerteng pumayag naman siya, Papa Dudut. Nagkita kaming dalawa sa dati naming tambayan. Doon yon sa isang bakery na may masarap na bentang peanut butter. Yun ang paborito naming palaman sa malambot na monay na benta nila na sinasabayan namin ng buko juice na maraming yelo. Grabe! Iba talaga ang lasa ng peanut butter dito. Ang creamy, nakakamiss. Sana all namimiss. Masyado akong nakafocus sa lasa ng peanut butter. Kaya hindi ko muna papansinin yung pagpapasana all mo. Ang hina ako naman sa'yo. Gusto ko lang namang malaman kung namiss mo rin ako tulad ng pagkamiss mo dyan sa peanut butter. Hindi ko na kailangang sabihin yon. Habang nagpapalaman ako ng peanut butter kanina, bigla akong na-miss nung mga panahong magkasama tayo rito. Lalo kapag malakas ang ulan. Ang sarap kasing tumulala sa bintana habang umuulan. At habang umangata ng monay na may peanut butter. Tapos sasabayan pa ng buko juice na maraming yelo. Tapos nagmamadali na akong iatid ka pa uwi kasi tumatawag na ang nanay mo. Nirason mo pa ang nanay ko, gusto mo lang naman magbanyo. Ang lakas kasi makasira sa tiyan mo ng peanut butter at malamig na buko juice. Kahit alam kong red flag sa akin ang combo na yon, gusto ko pa rin. Alam mo kung bakit? Kasi alam mong paborito ko ang combo na yon at gusto mo akong sabayan. Kahit masira pa ang tiyan ko. Pwede naman kasing magkape ka na lang kaysa sabayan mo pa ako sa buko juice eh. Masama bang piliin kong makasabay ka sa mga paborito mong pagkain? Ayan, yan na yan. Ang alin? Diyan mo ako nadali. Lagi mong inuuna yung gusto ko kahit makakasama pa sa'yo. At handa akong ulitin yun ngayon. Jerry. Mitch, alam ko kagagaling mo lang sa iwalayan. Hindi naman kita minamadali. Gusto ko lang malaman mo na walang nagbago. Ito pa rin ako. Gusto pa rin kita. Alam mo bang ikaw ang huli ko? Huli? Una't huli. Ang hirap ko bang palitan? Ang hirap mong tumbasan. Wala ka pa ring pinagbago. Kuha mo pa rin ako sa mga ganyang linya mo. Mabuti naman. Akala ko nangalawang na ako eh. Ako nga ata nung nangangalawang na eh. Hindi ko na alam kung paano sasagot sa mga ganyang linyahan mo. Hindi ko na alam paano magpaligaw. Magtulungan na lang tayo sa ligawan. Dapat lang naman. Kahihiwalay ko lang, Jerry eh. Pero hindi naman ibig sabihin nun eh. Hindi ka na dapat sumubok ulit. Sumubok na ako sa'yo noon. Ano nangyari? Natalo lang tayo pareho. Natapos lang din. Baka naman iba na ngayon. Ganyan ka kakampante? Oo. Kasi hindi naman tayo pagtatagpuin ng tadhana ngayon kung wala lang to. Pinagtagpo tayo ng tadhana kasi pinilit mo. Kinulit mo pa talaga yung pinsan ko para sa cellphone number ko ha? Kasi ganun ako kapursigido na may tadhana ka na sa akin ngayon. Pinalagpas kita noon. Hindi ko na ata makakaya kung makakawala ka pa ngayon. Hindi mo siguro ako titigilan hanggat hindi ko binubuksan ang pinto ko para sa'yo, no? Pinto at bintana. Hihintayin kong parehong magbukas. Sa ngayon, pwede bang bintana lang muna? Tumitig si Mitch sa akin at saka nilapatan ng ngiti ang huli kong sinabi. Alam kong umepekto sa kanya ang mga salita ko, Papa Dudut. Alam ko na kasing sa salita ko siya nadadaan kahit noon pa man. Yun din ang ginamit ko sa panliligaw ko sa kanya at maswerteng nagbukas ang kanyang bintana na sumabay sa kanyang pinto. Tuluyan na niya akong pinapasok muli sa kanyang buhay at buong puso akong nagpapasalamat sa ikalawang tsansa na naibigay niya sa akin para madugtungan ang naputol naming pagmamahalan. Wala akong sinayang na oras habang magkasama kami, Papa Dudut. Hindi ko pinaramdam sa kanya na mali ang desisyon niyang muli akong papasukin sa buhay niya. Minahal ko siya higit pa noon. Pinakita ko sa kanya na sa pagdaan ng taon ay nagmature na ang pagmamahal ko para sa kanya.
At pagkakataong yon, nagtiwala na siya sa akin na hindi katulad noon. Mabilis ang lumipas na mga buwan. Naging masaya kaming pareho at ayon sa kanya iyon ang unang beses na naging masaya siyang muli matapos ang hiwalayan nilang mag-asawa. At nagpapasalamat daw siya na muli akong bumalik sa buhay niya dahil kung hindi baka tuluyan na raw siyang nawala ng tiwala sa pagmamahal. Ako raw ang nagpabalik sa kanya ng gana na magmahal ulit. Masaya ako. Masayang masaya. At dahil sa nararamdaman kong yun ay inaya ko siyang magpakasal. Alam kong alangan at lalo't may latak pa ng trauma ang nangyari sa kanila ng dati niyang kinakasama. Pero laking gulat ko nang pumayag siya. Hindi ako makapaniwala, Papa Dudut. Agad kami nagpakasal at marahil iyon ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Wala na kaming pakialam noon sa sinasabi ng ibang tao na masyado kaming nagmamadali. Hindi na kami muling magkakamali na makinig sa kanila. Dahil nung minsang hinayaan naming magbigay sila ng opinyon sa relasyon namin, kapwa po kami nasira. Kami nagkalayo. Dahan-dahan ka sa pagbubukas ng mga regalo natin ha. Baka pwede ko pang magamit yung mga karton. Oo naman. Alam ko namang reyna ka ng pagre-recycle. Pati yung mga gift wrapper ha. Baka pwede ko pang magamit yan pang balot ng ireregalo ko sa mga future wedding na pupuntahan natin. Ang resourceful at wise naman pala nitong napangasawa ko. Anong resourceful at wais? Baka kuripot ka mo. Gusto mo ba pati tong adhesive tape itabi ko? Baka kasi gusto mo pang magkuripot sa pandikit. Hoy, hindi naman ako ganyan kakuripot no. Ang ate nila mo kaya ang ganyan. Sinabi mo pa. Ito ang niregalo niya sa atin na microwave oven Galing pa sa napanulunan niya sa raffle sa trabaho niya nung Pasko. Hoy, hindi ko alam yan ah. Akala rin niya hindi ko alam. Ito mismo yung nakasiksik sa cabinet namin sa kusina. Huwag mo na lang sabihin na alam na natin. Baka magtampo pa, bawiin yan. Alam mo naman yun. Sobra kung magtampo. Pero wala pa rin tatalo sa'yo. Hoy, hindi ako matampuhin ah. Anong hindi? Hindi ko lang na-replyan agad yung pinadala mong love letter sa akin nun. Nagtampo ka na agad ng 1 linggo. Ang hirap mo pa namang suyuin. Dati yun. Bata pa kasi ako noon. Hindi rin. Masyado ka lang clingy sa akin. Kasi patay na patay ka sa akin. Subukan mong i-deny. Habang tumatagal, pumapalo na sa langit ang kakapalan ng mukha mo, no? Iba ang kakapalan ng mukha sa confidence. Hindi na nga confidence yan eh. Papunta na sa kayabangan eh. Kaso, minahal mo naman ng todo ang mayabang na to. Ewan ko ba? Sabi ko naman hindi ako papatol sa mga nuknukan ng yabang. Kaso, kinarma ka ata sa akin. Hindi naman lahat ng karma masama. Para sa akin, good karma ka. Kasi after kong masaktan sa maling tao, ikaw ang good karma na binato sa akin ng Diyos. Nabukulan ka ba ng binato ka niya? Sige, ilakas mo yung biro mo. Kapag binawi niya ako sa'yo, iiyak ka talaga. Hindi rin. Hindi ka iiyak pag binawi ako ni Lord sa'yo? Hindi ka na niya babawiin kasi alam niyang tayo talaga para sa isa't isa. Ay, huwag kang masyadong kampante. Tandaan mo, nagkahiwalay na tayo noon. At hindi na ako papayag na maulit yun ngayon. Diyan ako bilib sa'yo eh. Bakit? Laki ng tiwala mo sa relasyon natin. Masyado ka lang in love sa akin, kaya tiwala ako na hindi mo ako basta-bastang iiwan. Nagsiseryoso na ako sa usapan, gagatungan mo na naman ang kayabangan. Kilala mo naman ako. Dinadaan ko lang sa biro ang lahat, pero seryoso ako. Seryoso sa'yo. Alam mo, ang landi mo pa rin, no? Sa'yo lang naman ako ganito. Talaga lang, ha? Samantalang dati, kapag hindi mo ako kasama, nilalandi mo raw yung kapitbahay nyo na dalaga. Uy, walang ganun. Si ate Nila ba ang nagsabi niyan? Halika, puntaan natin siya para magkaalaman. Joke lang. Hinuhuli lang kita. Hindi mo na kailangan gawin yan. Loyal ako sa'yo nun. Kahit gusto akong lapitan ng kapitbahay naming dalaga nun, iniwasan ko pa rin. So inaamin mong may gusto sa'yo yung kapitbahay nyo noon? Oh, bakit parang papunta na to sa away?
Huwag mong sabihin sa akin pinagseselosan mo pa yun. Masama ba? So wala akong naging closure sa'yo noon eh. Kung closure lang din naman ang pag-uusapan, ikaw nga tong hindi nagbigay sa akin nun nung iniwan mo ako. Napatahimik si Mitch sa sinabi ko, Papa Dudut. Hindi ko rin alam kung bakit napabulalas ako tungkol doon. Nangako naman ako sa sarili ko na hindi na importante ang dahilan kung bakit niya ako iniwan noon dahil nakabalik naman siya sa ngayon. Kaya lang tao lamang ako at naghahanap ng sagot kung bakit nawala siya sa akin noon. Babawiin ko na nga sana yung sinabi ko para hindi na awkward. Nagkunwari na lamang ako na pinagpapatuloy na ang pagbubukas ng regalo. Kaya lang ay hindi na ibalik ang dating masayang energy namin. Kaya naman hinawakan ni Mitch ang mga kamay ko para ibigay sa akin ang closure na ilang taong ko ring hinahanap. Pinatigil niya ako sa pagbubukas ng mga regalo. Hinarap niya ako at tinanong kung gusto ko ba talagang malaman kung bakit niya ako iniwan. Tumango lamang ako kahit na hindi na ako noon sigurado kung gusto ko pa rin bang malaman. Napabuntong hininga si Mitch. Panay ang tingin niya sa paligid. Parang alanganin din siya kung sasabihin sa akin ang katotohanan. Kinabahan ako noon, Papa Dudut, kung ano-ano ang laro sa isipan ko sa kung bakit nga ba niya ako iniwan. At doon ay mas lalong kumabog ang dibdib ko nang malaman ko ang katotohanan. Inamin niya sa akin na nagpadala siya sa mga sinabi ng ibang tao na masyado akong bata para sa kanya. Na kesyo maghahanap daw siya ng kaedad niya at pareha sa level ng pag-iisip niya. Kaya naman pinatos niya ang isang manliligaw niya. Hindi raw niya gusto ang lalaking yon pero nagawa niyang patulan dahil masyado siyang nadala sa emosyon niya. Nilihim nila ang kanilang relasyon. Hindi yun nalaman ni Ate Nila dahil nahihiya rin daw si Mitch sa ginawa niya. Pero 2 buwan lang nagtagal ang relasyon na yon at iniwan na rin siya ni Mitch, Papa Dudut. Na-realize daw niya na ako talaga ang gusto niya. Gusto raw niya makipagbalikan sa akin pero sinabi ni Ate Nila na masyado na raw akong nasaktan at mas makakabuti kung mag-move on na lamang kaming pareho mula sa sakit na aming naranasan ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko pa rin matanggap na pinagpalit ako ni Mitch sa iba, Papa Dudut. Inakala kong hiniwalayan lamang niya ako dahil nakinig siya sa iba. Kaya lang iba pala ang totoong nangyari. Nasaktan ako noon at hindi ko naman yon gustong ipakita sa kanya. Kaya lang ay mabilis niya akong nahalata, Papa Dudut. Kinausap niya ako tungkol doon, natatakot na raw siya na baka magbago na ang isip ko sa kanya. Natakot siya na baka hindi ko na siya gustong mahalin. Doon siya nagkakamali. Kahit ganoon ang nangyari sa nakaraan namin, ni minsan ay hindi sumaglit sa akin na bawiin ang pagmamahal ko sa kanya, Papa Dudut. Nakonsensya tuloy ako dahil ramdam ko ang takot sa mga mata niya habang nagtatanong kung bala ko na ba siyang iwanan. Hindi ko siya pwedeng iwan, Papa Dudut. Ayoko. Alam ko sa puso ko na siya na ang huling tao na gusto kong makasama. Naapektuhan lang talaga ako sa inamin niya at nabigla lang naman. Hindi ko lang din kasi inaasahan, kaya naman sinubukan kong bumawi para iparamdam sa kanya na hindi importante ang naging kasalanan niya sa akin sa nakaraan. Gusto kong bumawi sa kanya sa kasalukuyan. Gusto kong ipakita sa kanya na baliwala ang pagkakamali niya. Siya ang pinakaimportanteng meron ako at handa ko yung ipakita sa kanya, Papa Dudut. Kaya naman minadali kong gumawa ng paraan para maiparamdam sa kanya na hindi siya dapat mangamba na iiwan ko siya. Yun ang pinakahuling gagawin ko. Nawala na siya noon at alam ko kung gaano yon naging mahirap para sa akin. Kaya naman gagawa na ako ng paraan para hindi na yon maulit pa, Papa Dudut.
Asan ka? Nakauwi na ako. Ang aga mo namang umuwi. Hindi ba mamaya pang 6:00 ang out mo sa trabaho? Nag-early out ako. Bakit? Masama ba pakiramdam mo? Gusto mo ipagtimpla kita ng tsaa? Ano, may masakit ba sa'yo? O teka, lalabas lang ako para bumili ng gamot mo ha? Wala akong sakit. Ayos lang ako. Eh bakit nag-early out ka sa trabaho mo? Para mag-date tayo. Magbihis ka na. Magsuot ka rin ng komportableng sapatos. Mahaba ang gala natin. Anong okasyon? Katatapos lang naman ang monthsary natin. Hindi naman natin birthday. Anong meron? Kailangan bang may okasyon para i-date ko ang paborito kong asawa? Paboritong asawa? Bakit? Meron ka pa bang ibang asawa bukod sa akin? Mali na naman ako. Paborito at nag-iisa kong asawa. Naayos ko na ba, ma'am? Pwede na. Pero bakit nga bigla-bigla gusto mong mag-date tayo? May kasalanan ka, no? Siguro, masasabing kasalanan nga ang dahilan ko kung bakit inaaya kita ngayon. Anong ginawa mo? Pag mabigat yung kasalanan mo, hindi ako makikipag-date sa'yo. Makitulog ka na kina Ate Nila mo. Ang sinasabi kong kasalanan ay yung mga panahon na nawala ako sa buhay mo. Paano naging kasalanan yun? Kasi pwede naman pala kitang habulin, kaya lang nagpadala ako sa takot na i-reject mo ako. Hindi pa rin kasalanan yun. Ako nga tong may kasalanan sa'yo eh. Kaya nga nahihiya pa rin ako ngayon. Okay na yun. Wala na sa akin ang nangyari noon. Wala na ba talaga? Pero bakit pakiramdam ko? Ayaw mo pa rin makalimutan yun. Hindi ko naman na makakalimutan yun. Pero kaya ko mabuhay kahit meron yun. Sure ka? Baka isang araw isumbat mo yun sa akin. Kailan ko ba sinumbat lahat ng nagawa ko para sa'yo? Baka lang kasi… Kung ganyan ang iniisip mong gagawin ko, nakakasama naman pala ng loob. Gusto ko lang naman bumawi sa mga panahon na nagkaiwalay tayo. Sorry na. Pero hindi mo naman talaga kailangang bumawi. Hindi pwede. Marami na akong plano para sa atin. Talaga? Anong mga plano yan? Balak ko, magbakasyon tayo. Out of town. Hindi ko pa naman nagagalaw ang leave credits ko. Kahit saan mo gustong pumunta, pupuntahan natin. Libre ko. Aba, libre mo lahat? Magastos ako, sige ka. Magsisisi ka. Kahit anong ituro mo, bibilin ko. Pangbawi lang sa nakaraan. Hindi kasi kita mabilan dati o malibre man lang kahit buko juice at monay. Ikaw lagi yung taya noon. Hayaan mo ako naman ang manlibre ngayon. Naiintindihan ko naman na wala ka pang panlibre sa akin. Malamang estudyante ka pa lang nun eh. Hindi naman ako naniningil. Pero gusto ko talagang bumawi sa mga hindi ko naibigay at nagawa noon. Hayaan mo na ako. Bakit ba lagi mong iniisip na bumawi sa nakaraan? Eh wala ka namang utang. Binigay mo pa rin sa akin ang lahat ng makakaya mo noon. At alam kong pinaghirapan mo lahat. Mula sa love letters, hanggang sa paghatid sundo sa akin sa trabaho. Sapat na yun sa akin. Wala nang kailangang bayaran ngayon. Gusto ko lang namang mabigyan ka ng masaya at magandang buhay. Para hindi mo pagsisiya na binigyan mo ako ng second chance ngayon. Ako pa nga ata ang dapat bumawi sa'yo eh. Kasi binigyan mo ako ng second chance. Matapos kitang iwan para sa iba. Hindi ko naman alam noon na iniwan mo ako para sa iba. Pero kahit nalaman mo na, hindi mo pa rin ako tinalikuran. At gusto mo pa rin ibigay sa akin ang lahat. Dun pa lang, bawi na lahat ng nawalang oras sa atin noon eh. Hindi ako makapaniwala kung gaano ako kaswerte na magkaroon ng chance para marinig ang mga salitang yon mula kay Mitch. Hindi pa rin ako makapaniwala na meron kaming second chance para ipagpatuloy ang pagmamahalan namin na naudlot sa nakaraan. Baka nga kinailangan naming pagdaanan ng hiwalayang yon para malaman namin na kami ang itinakda ng Diyos. Niyakap ko siya dahil hindi ko na alam kung ano pa ang isasagot ko. Parang masyadong perfect ang mga huling sinabi niya, Papa Dudut. Hindi ko na yon madudugtungan pa. Kaya dinaan ko na lamang sa yakap para iparamdam sa kanya na masaya akong narinig sa kanya na sapat na ang lahat. Pero kahit na ganoon pa man ay hindi pa rin niya ako napigilan na ibigay sa kanya mga bagay na hindi ko nakayanang ibigay noon. Hindi na ito para bumawi lang. Ginawa ko na yon para makita niya kung gaano ko siya kamahal.
Sa paglipas pa ng mga buwan ay naging masaya ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Wala kaming naging pagtatalo. Ito talaga ang relasyong pangarap at kinaiinggitan ng lahat. Kaya buong puso akong nagpapasalamat na meron ako ng ganitong klase ng relasyon. At pinangako ko sa sarili ko na kahit na anong mangyari, hindi ko ito sasayangin. Minsan ang nawala si Mitch sa akin. Hindi pwedeng maulit yon. Ang mga dating nagduda sa relasyon namin ngayon ay sila na mismo ang nagsasabi ng sana all. Sila na mismo ang nagpapakita ng suporta. Bigla silang naniwala na totoo ang pagmamahalan naming dalawa. Kabilang na doon si Ate Nila at hindi naman kontra si ate noon sa naging relasyon namin. At maski na ang pagbabalikan namin. Pero may takot lang siya na masaktan kaming dalawa sa proseso ng pagmamahala namin. Ayaw niyang makita ang dalawang mahalagang tao sa kanya ay kapwa masasaktan dahil sa pagsugal muli sa pagmamahal. Tinanggal namin ang mga takot na yon nang dalawin niya kami sa aming bahay, Papa Dudut. Mabuti naman at nakadalaw ka rito sa amin, Ate Nila. Oo nga Nila, ang tagal ka na naming iniimbitahan pero panay ang tanggi mo. Kasi naman ang dami kong ginagawa. Umiiwas ka lang ata sa amin eh. O hindi ah! Kilala kita. Pag nanlalaki ang mga mata mo at kinakagat ang labi mo, ibig sabihin guilty ka. Siguro ngayon lang nagsisinkin sa akin na nagkabalikan na kayong dalawa. At hindi na kami magkakaiwalay pa. I love you, Mitch, ha? Palagi. Huwag mo nga nilalandi sa harapan ko ang best friend ko, Jerry ha. Nakakakilabot. Aba, hindi ka pa rin ba sanay? Dati pa naman nakikita mo na kaming naglalambingan. Akala nyo ba nasanay na ako noon? Panay kaya ang iwas ko sa inyo kapag nakikita ko kayo naglalambingan? Mas lalo ngayon, no? Nasanay ka na kasi hindi na to hihinto. Hindi na kami maghihiwalay. Ganyan din naman ang sinabi nyo sa akin noon eh. Sabi nyo kahit anong mangyari, hindi kayo maghihiwalay. Magtiwala ka na sa tibay ng relasyon namin ngayon. Wala na tong gibaan. Alam nyo, bigla ako may naalala. Kung mapapahiya lang kami sa alaala na yan, wag mo nang ituloy. Nakakahiya naman talaga kayo noon, no? Ang OA yung pareho, tapos masyado pa kayong madrama. Talo nyo pa ang mga bida sa teleserye eh. Akala nyo lagi nyo kalaban ng buong mundo. Parang gano'n naman ang nangyari noon. Oh well, tama rin naman. Oy, pero may tatanong lang ako. Ano yun? Wala pala, kalimutan nyo na yun. Gusto mo pa kaming pag-isipin ni Mitch? Ano yun? Alam mo may issue ako sa closure tapos bibitinin mo ako. Sa totoo lang, kay Mitch ko gustong itanong to eh. Kinakabahan naman ako sa tanong na yan. Ano ba yun? Hindi mo na ba iiwan si Jerry para sa ibang lalaki kapag na-pressure ka na naman ng mga taong mahilig makialam sa relasyon ninyo? Ha? Paanong… Mitch, best friend mo ko. Kahit hindi mo sabihin, alam ko. Alam kong iniwan mo si Jerry para sa iba dahil masyado ka nang nadala sa mga sinasabi ng ibang tao. Alam mo ang tungkol doon, ate? Alam mo rin ba? Inamin ko na kay Jerry ang totoo. Nagulat lang ako na alam mo rin palang lahat, Nila. Sabi ko nga best friend mo ko. Alam kong lahat kahit hindi ka pa magsalita, no? Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Pinaramdam mo pa rin sa akin na hindi ako pinagpalit ni Mitch sa iba. Kasi ayoko nang dagdagan pa yung sakit na nararamdaman mo noon. Tsaka ayoko magalit ka sa kanya, no? Pero alam mo Mitch, ako yung nagalit sa'yo sa ginawa mo rito kay Jerry eh. Hindi ko lang pinaramdam sa kapatid ko pero alam mo talagang naku, gigil na gigil ako sa'yo noon. At naiintindihan ko. Maipapangako mo bang hindi mo na inuulitin, ha? Kasi kahit buwisit ako rito sa kapatid ko, mahal ko yan ano? Ayoko na masaktan ulit yan kapag iniwan mo na naman. Hindi na mauulit ang dati. Hindi ko na siya iiwan. Siya na ang huli. Pinapangako ko. Siya na talaga ang huli ko. Pangahawakan ko yan ha, panindigan mo yan. Ayoko nang masaktan ulit tong si Jerry kapag nawala ka na naman. Ano ka ba naman ate? Hindi na nga mawawala tong si Mitch. Ako na nga raw ang huli niya oh. Ayaw pang maniwala. Hindi naman sa ayaw ko maniwala. Natatakot lang ako na kapag isang araw, mawala na naman tong si Mitch. Hindi ko na alam kung paano ko itatago yung galit ko kapag nangyari yun. Hindi na mangyayari yon.
Inuulit ko. Si Jerry na ang huli. Papadudot hinawakan ni Mitch ang kamay ko at tinignan ako habang sinasabi ang mga salitang yon. Ako na raw ang huli niya. At yun din naman ang gusto kong sabihin sa kanya, Papadudot. Siya na ang huli ko at hindi ko na siya susundan pa ng ibang mamahalin. Siya lang talaga. Kami na ang huli sa isa't isa. Nang makampante si Ate Nila sa mga sinabi ni Mitch ay saka ito ngumiti sa amin. Niyakap niya si Mitch ng napakahigpit. Matagal ding nagkaroon ng lamat ang pagkakaibigan nila dahil sa pagtatapos ng relasyon namin ni Mitch. At masaya ako na tuluyan na silang nagkaayos na dalawa. Saglit pang nanatili si Ate Nila sa bahay bago nagpaalam sa amin para umuwi na. Hinatid namin siya ni Mitch hanggang sa kanto namin. Hinintay namin siyang makasakay ng taxi bago kami nagpasyang bumalik ng bahay. Magkahawak kamay kami ni Mitch habang naglalakad pa uwi. Hanggang sa biglang makaisip si Mitch ng pwede naming gawin. Sinabi niya na natatakam daw siya ng monay na may peanut butter at saka buko juice na maraming yelo. Nagmadali kaming pumunta sa paborito naming bakery at maswerte kaming hindi pa yon nakapagsara kaya nakapag-order pa kami. Alam kong sasamang muli ang tiyan ko dahil pinagsabay ko na naman ang monay at buko juice pero wala akong pakialam. Masyado akong lumulutang noon sa saya dahil sa pagmamahal ko kay Mitch. Nang matapos kaming kumain ay inaya niya akong maglakad at tunguhin ang paradahan kung saan madalas ko siyang hinahatid at sinusundo pagkatapos ng kanyang trabaho. Ilang libong alaala ang nagbalik sa amin ng mga oras na yon. Kahit sabihin pang saglit na panahon lang kaming naging magkarelasyon noon. Nang magtinginan kaming dalawa ay doon ko naramdaman kung gaano ko gustong ialay ang buhay ko sa kanya. Sobrang mahal ko siya, Papadudot. Hindi ko napigilang hawakan ang kanyang mukha at ulitin ang pangakong siya na ang huli para sa akin. Ngumiti siya at inulit din ang mga katagang yon sa akin. Ako na raw ang kanyang huli. Nagkatotoo naman ang pangako niyang yon. Ako na nga ang kanyang naging huli. Dahil isang araw muli na naman niya akong iniwan. At sa pagkakataong yon alam kong hindi na siya babalik pa. Hindi niya ako pinagpalit sa iba pero sa Diyos na ang bumawi sa kanya. Sobrang sakit noon para sa akin. Akala ko sa pangalawang pagkakataon ay magiging masaya at mahaba na ang pagsasama namin, Papadudot. Pero tulad ng dati parang pinatikim lang sa akin ang kaunting saya kasama siya. Dahil sa huli, babawiin din siya. Ilang buwan nang sumakabilang buhay si Mitch, Papadudot, at hanggang ngayon ay wala pa rin closure sa akin ang pagkamatay niya. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagtatanong ko sa Diyos. Bakit niya binawi si Mitch? Bakit niya ibinalik si Mitch sa akin gayong balak din pala niya kaming paghiwalayin? Mas matatanggap ko pa siguro kung pinagpalit na lamang niya ako sa ibang lalaki. At least alam kong andyan lang sa paligid at pwede ko pang mahalin sa malayo. Pero iba na yung kaso namin sa ngayon, Papadudot. Walang kahit na anong sasakyan ang maghahatid sa akin patungo sa kanya. Walang kahit na anong mamahaling telepono ang pwedeng makatulong para makausap ko pa siya. Wala na. Oo, at ako ang kanyang huli pero napakasakit isipin na hindi ko naman maramdaman kung gaano ako kaswerte na ako ang lalaking huli niyang minahal dahil hindi ko naman siya mahahawakan at nalalapitan. Ako man ang huli pero bakit ang hirap? Ang hirap makita ang kagandahan ng mga salitang yon. Lalo't hindi ko na siya pwedeng makaharap pa sa ngayon. Maraming salamat po sa pagdadalamhati at pagbasa ng aking liham. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Jerry.